So hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video ito guys, papakita ko sa inyo o tuturo ko sa inyo yung connection nitong lock and lock sa pinto. Ito ay door lock actuator ng pinto sa lock and lock. So sana itong guys yung video kayo makatulong sa mga baguhan na gusto matuto sa electrical. So sana ay makatulong sa inyo ito. So itong actuator guys, yung function nito ay labas-pasok. Pag nakalabas, ito yung mag-unlock yung pinto. Pag nakalubog, maglalak yung pinto. So ito lang yung function nito, labas-pasok. So pag nilagay mo to guys ng supply, itong pula saka dilaw. Pag itong pula nilagay mo sa positive, itong dilaw nilagay mo sa negative, for example, lalabas siya. Tapos pag ito biniltad mo, pag ito ginawa mo positive, ito ginawa mo negative, lulubog siya. So kailangan mo lang ng palitan, magre-reverse siya. So ayan guys, papakita ako. Kakabit ko sa battery. Ito yung positive ng battery, yung isa. Ito yung negative ng battery. So lalagyan ko siya ng gamit tayo ng alligator clip. So yan. So para mas mabilis. So ito yung negative, yung dilaw. So ayan na. Kung ano magiging function niya. So ibig sabihin nakalubog yan. Kasi ayaw gumana eh. Pagpapalitan natin. Ayan, lumabas. Diba? Pag itong pula naging negative, itong dilaw naging positive, lalabas. Pero pag pinagpalit-palit natin, pag ginawa natin itong dilaw negative, ito yung pula positive, lulubog. So yun lang ang function niya. So paano natin mapapagana yun guys? So kailangan natin ng switch ng ito switch na to, toggle switch. So huwag yun ang tindihin guys, yung nakasulat yung may forward back. So kailangan ng ganitong klaseng switch, yung 6 terminal guys, kailangan niya ng switch ito. So para ito yung gitna neutral, ito yung off, tapos itong tabi, ito yung magiging supply, yung source nya. Ito bali yung magiging kwento guys, bali yung kanyang connection ay X. Ito gawin natin ito negative, ito gawin natin positive, ito gawin natin negative, ito yung positive. Pare guys, naka X siya ang connection. So kailangan nyo ng ganito, yung momentary switch, yung spring type, para kusang babalik ang switch. So meron ako rito guys diagram. Sa diagram muna natin. So tsuri muna tayo. So balikin ito yung connection ng switch. So wala pa siya, neutral pa. So ganito muna siya, wala siyang connection. Bali ito yung gitna natin ay yan na, ito yung gitna ay off. Ito. Tapos itong sa baba, ito on. So balitin na yung connection guys, yung wire. So bali yung kabilang wire, yung kabilang pin terminal ay nasa ground, tapos yung kabilang terminal nasa positive. So ganun din yung itaas. Yung kabila, ito nasa positive, yung ito nasa negative. So pag pumalo ito, pag nagkaroon ng contact itong sa gitna, ito kasi itong neutral na to itong gitna. Pag sa gitna ito, pag lumapat itong dalawa, so papasok yung supply dito sa actuator, sa motor. So magkaroon siya ng magnet, mag-trigger siya, for example, yung paglagay mo nito ng positive ito negative. For example, ito maging positive, ito maging negative. So, for example, lalabas yung rod ng motor, ng actuator. Ito. Lalabas to. So, for example, ito naman yung positive. Ito yung magiging negative. So, papasok naman siya. Itong rod. So, bali ang connection niyo guys ay saan ba yung isa? So, ganyan. Ito siya.
papasok na dito yung supply. Yan, ito positive. Ay, ito ay, sorry, negative pala, ground. So pasok dito. So yung kabila naka positive. Diba, tatawid siya. Yan na. Ganun din sa isa. Halimbawa, ito yung itong positioning nakalabas yung rod. Ito naman yung negative. Takbo rito. Ito naman yung positive, yung kabila. Baliktaran lang din. Diba yan? Baliktaran. So, kung wala kayo guys makita ng ganitong switch, ang 6 terminal, kailangan pwede kayong gumamit ng 3 terminal, yung ganito. Kaso momentary din gamitin nyo, spring type din. Kaso nga lang, kailangan ito ng relay. Pag ganitong switch ang kailangan yung 3 lang. Kailangan nyo ng relay. Yung relay na may normally closed, normally open. So, meron akong video na isa na ang title ay doon sa power window regulator, power window motor. So ilalagay ko yung link sa baba ng video na to para makita nyo. Bali nakalagay doon na yan, yung nakakabit doon ni motor. Kaso nga lang, pwede rin yung motor na yun, alisin nyo. Ito yung ilagay nyo, actuator na ganito. So meron din forward reverse. Kumbaga magpapalit din yung polarity nun yung sa isang video ko. Hindi nyo makikita ang connection ng relay ko, paano paggamit ng relay, paano portion ng relay. So ito guys, actual natin yung pagkakabit nito para mas madali makukuha. Kasi pag sa theory, pag sa drawing medyo simple, madaling sundan. Pero pag sa actual medyo nakakalito. So para hindi malito, ating gawin itong dilaw sa gitna. Kasi ito yung kanina, yung ating output, itong gitna. Tapos itong tabi ay ito yung ating source. So lagay natin. So ito yung connection natin guys, yan. So bali itong pagsamahin natin, diba kanina naka-X, so pagsamahin ko lang ito, pagpalitin natin. Alright. So yung itim sa kablo, diba naka-X ang connection naka-X. So yan, pagsamahin natin, aray, pagsamahin natin, nanunusok ka. So bali yung isa din ganun din, yung pula, yung itim saka white, puti, pagsamahin din natin. So bali itong dilaw saka pula, ito yung nilagay sa motor. Itong dilaw sa dilaw, yung pula sa pula. So lalagyan ko lang ng tape para hindi siya mag-spark mamaya, nag-spark. So sana itong video guys ay makatulong sa mga baguhan, na gustong matuto sa pag-wiring ng sasakyan. So kahit pa paano itong konting kaalaman na may bahagi ko ay makatulong sa inyo. Alam ko marami na rin yung mga nakagawa nito ng ganitong klaseng video. So gumawa din ako ng akin kasi halos nakikita ko puro yung mga tutorial nila puro English Ito naman mag-Tagalog naman tayo. So yan, titipan natin lahat. So ayan na guys. So testingin na natin. Ito sa negative, ito sa positive. So sana yung source natin, ito. Diba? Yung source. So hindi na makita yung pula saka yung puti saka itim. Ito yung magiging source natin. Positive. Kaya dito guys, maalin dito gawin yung positive sa dalawang yan. So bali ito yung ating ground. Yan.
So, ito na. Kita ba? So, yan guys yung connection. So, nalilito na kayo. At dikit dito para hindi siya mag-spark sa kabila. So, yan guys. Yan, diba? So, yan. Pag pinot mo yung lock, yun, nakalock ito eh, nakababa. Sira atang tong switch na to, nagluluko. So, yan guys, naka-unlock. Pag pinot mo tong back, naka-unlock. Pag bigyan mo yung forward, magla-lock siya. Kailangan nakabalik tong ano eh. Huwag mo siya ibabad para di masira ang motor. So, kaya kailangan talaga yung switch na spring type, yung momentary, yung bumabalik. Kasi pag gitna, ito neutral eh. Nakagitna siya, neutral. Pag i-unlock natin, yan naka-unlock, labas. Silock natin, kailangan mo siya ibalik din yung switch. So, yan na. Yan lang guys. Yan siya, yun ang connection niyan. Pero meron namang iba guys, ang ginagamit nila, yung ginagawa nilang output, itong dalawa, yung ginamit kong positive negative, ito yung ginagawa ng output. Tapos itong papunta sa motor, sa actuator, ito yung ginawa nilang supply. Ito yung ginawa nilang positive negative. So ganun din ang connection niya, ganun din ang takbo ng wire. So yun guys. Sana makatulong itong video ko. Yan.